Magandang araw sa ating lahat. Ang pag-usapan natin yung kalagayan ng ating bansa. Bakit magulo tayo? Kailan ba matatapos ang gulo sa bansa? Pero bago lahat yan, nais kong batiin ang aking mga followers, supporters, actually mga kasama, mga followers. Salamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay sa aking channel sa loob lang ng isang buwan mahigit. Nadagdagan ako ng 20,000 sa loob ng isang buwan na followers dito sa Facebook. Sa followers ko sa YouTube, still 55,000. Hinahanap kasi nila ako makapag-live. Wala kasing pan dito, mahina ang signal sa amin. Kaya umahanap ako ng signal bago ako makapag-upload. So patuloy tayo. Kailan ba talaga matapos ang singalot ng Duterte at saka Marcos? Pero balikan natin ang history ng politika mula kay Marcos hanggang sa Marcos, mula sa Marcos Sr. at saka mula sa Marcos hanggang sa Marcos Jr. Siguro talagang nakatadhana sa Pilipinas ang Marcos ay magulo lagi. Dahil sa Marcos Sr. napakagulo. So may dahilan na magandang dahilan yung Marcos Sr. because nasabayan niya yung Partido Komunista, na pilit ng Partido Komunista na ang bansa natin ay gusto maging komunista. Hindi nagtagumpay sa panahon ni Marcos. So ganon, nasabi nga na may korupsyon. Pero sa Marcos Sr., para sa akin yun ay wala akong masabi sa Marcos Sr. Ginawa niya lang yung kanyang mandato. Now, sumunod kay Marcos si Cory Aquino, na kung saan ay wala namang ganong hidwaan. Ang natitira pa rin hidwaan, Marcos at saka Aquino. Marcos at saka Aquino. Dumating naman kay Fidel B. Ramos. Walang hidwaan doon sa panahon ni Marcos. Panahon ni Ramos. Wala. Mga Pilipino sa Pilipino, walang nagbabangayan. Wala sa panahon ni Ramos. Panahon naman ni Irap, nagkaroon ng konti, pero yun ay parte lang bahagi ng politika, GMA at saka Irap. Pero patuloy noon, wala silang matinding alitan ng bawat partido. Para bang it's normal sa demokrasyang bansa. Okay? Dito naman sa panahon ni Aquino, ni Ninoy Aquino, ni Pinoy, ay wala rin ako nakita na hidwaan ng personalan ng politika. Wala talaga. Kasi nga sa panahon kasi ni Aquino, may mga mula kay Erap, GMA, may mga kahit paano may kunting gantihan. Pagdating kay GMA, pagdating kay Pinoy, may hidwaan, napakulong si GMA sa panahon ni Pinoy. Pero pagdating na panahon ni Duterte, wala siyang pinaimbestigahan na mga kalaban sa politika. Kasi sabi niya nga, that is a normal process on the democratic way of government. Magsalita lang kayo magsalita. Pero ito, sa Marcos Sr., Marcos Jr., dahil nga bangag ang presidente natin, mahinang leader, at sabi nga nila, hindi nakapagtapos ng pag-aaral, the worst government ever since, or sa panahon ko. The worst. Wala na sigurong susunod pa ng ganito. Kaya nga, ang debate ko
ang debate ko sa mga mga manhid, mga bulag. Hindi ko maisip na nakakayanan yung pagtakpan ang kalokohan ng Marcos. Ano bang pag-usapan natin sa panahong Marcos Jr.? Mahinang leader, adik ang leader, magnanakaw ang leader. Saan nyo gusto pag-usapan? Mahinang leader, adik ang leader, o magnanakaw ang leader, at napakagulo ng demokrasyang gobyerno? Saan tayo mag-uusap doon? Idagdag ko, dati, sa panahon ng kanyang tatay, mortal niyang kaaway ang Liberal Party at ang komunista. Mortal na kaaway ng Aquino at Marcos. Ng Liberal Party at ng Partido Komunista, number 1 kaaway ng kanyang ama. Ngayon, mga kababayan, kabaliktaran ngayon. Kung alin yung kalaban ng kanyang ama, yan yung kasangga niya ngayon. Tulad ng NPA, komunista, Liberal Party. Yan yung mga kakampi niya ngayon. At ito pa, since namulat ako sa mundong ibabaw, ngayon lang, na mga military and retired personnel, retired and military uniform personnel, ngayon pa lang sa in-history na bumangga ang mga retired tulad ko. Pero ako, hindi naman actually bumangga kasi sa panahon pa ni Duterte, ako ay bumabangga na sa mga magnanakaw. Since 2020. Sino yung tinitira ko nung since 2020? Baka sabihin nyo, Duterte na naman. Pag binabatikos ang Marcos, ang sagot nyo, Duterte. Kaya nga magulang bansa natin Tayo mga Pilipino, kumakampi tayo sa laban ng politika. Why not tingnan or labanan, kontrahin ang mga maling nangyayari sa kasalukuyang administrasyon. Yung kay Duterte, tapos na yun. Kung mayroon mang problema kay Duterte, sa mga Duterte, bakit puro daldal kayo ng daldal? Bakit hindi nyo kasuhan? Inyo ang korte, di ba? Ngayon pa nga lang ng Bendalo Ngayon pa lang yung Bendalo. Na itong administrasyon na ito, hindi ko maintindihan kung anong klaseng sistema ang gobyerno natin. Mga kababayan, nakikiusap ako. Kung may kasalanan ang Duterte, ipakulong natin through legal means. Ang ginagawa nyo kahit ginagawa nyo na ng magic, hindi nyo pa rin magawa ng kaso. So meaning, hindi naman sabi nating minor case. Kumbaga, haka-haka lang yung mga sinasabi nyo. Gusto nyo lang sirain ang mga Duterte. Dahil para wala kayong kalaban sa 2020. At ayaw nyo paupuin si Vice President Sara Duterte dahil pag siyang naupo, ayaw ko lang kung saan kayo pupulutin, mga kaibigan. Ako, isa ang maniningil sa inyo. At sisingilin ko lahat yung mga nakikipagdebate sa akin. Ano ngayon ang katotohanan? Nung panahon ni Marcos Jr., puro kayo dada ng dada na sinasabi ko kasuhan nyo. Hindi nangyayari kasi walang ebidensya. Ngayon, pag natapos ang administrasyon, ang daming pagpapapatayin sa Marcos administration. Papatayin kayo sa sakit ng ulo. Problema, stress. Ano klase kayong Pilipino? Hindi ko pa pinag-usapan ang korupsyon. Ang pinag-usapan ko na lang yung leadership management.
Napakagulo ng administrasyon na ito. Pilipino sa Pilipino nag-aaway. Military sa military nag-aaway. Buti nga hindi na nauso yung kudita eh. Retired and active nag-aaway it because of politics. Ano ang naging dahilan, naging problema? It because of this administration. O, ayoko na magsalita. Kayo nang bahalang maghusga. Anong klase ng gobyerno na ito? Hindi ako Duterte, no? I am a Marcos loyalist. 6 million ang naitulong ko. Pero by 2023, pumalas na ako. Nagpaalam na ako sa aking advisor na kung saan ay advisor ni Pangulong Marcos. Kaya sabi ko, hindi ko na nakakayanan ito. Sabi ko siya, bibirang ko administration niya. Nasa iyo yan, pero kung pwede, huwag mong gawin. Hindi ko makayanan eh. Tandaan nyo, my advocacy is anti-corruption and anti-communism. Mayroon akong formula how to solve insurgency. Kung bibigyan ako ng pagkakataon. Mula ako namulat, naging sundalo, patapos na ang NPA. Nag-retired ako, patapos na rin ang NPA. Hindi mawala ang NPA, tandaan nyo. Habang mayroong magnanakaw, habang may issue laban sa gobyerno, at habang may makabayan sa Congress o sa national government, hindi yan mawawala. Ngayon nga, dito nga sa Northern Samar, nakikita ko naman, lalala naman ang NPA. Bakit? Itong mga kapulisan natin na hindi alam yata na nakakataas, ang kinakatalo nila yung mahihirap na madaling ligawan na mga nasa bundok. Huwag niyong perwisyuhin ang mga mahihirap. May illegal sila, barya lang yan. Pambibigyan nyo. Pero hindi naman sagad. Eh sabi nga nila, bakit sir kami 20 lang na kahoy, huli nyo kami. Bakit sir yung mga nakatambak dyan, hindi nyo inuhuli? Yung pala, bata nila. So, may mga nagbibigay, mayroong baba, 10 piraso. May kwento pa nga eh. Pag nagpapa-order, ang pulis, hindi na sila dinideliveran kasi huli lang naman sila. Tandaan nyo mga kaibigan, mga kabaro, nagservisyo tayo para sa bayan. Hindi tayo mamemorasyo. Kaya lalala naman ang NPA dahil sa inyo. Tandaan nyo yan. Hindi nyo yan primary na trabaho, kapulisan. Yung peace in order ang tingnan nyo lagi. Mayroon tayong DNR. At isa pa, pag nahuli nyo, hindi nyo tinutun over sa DNR. Ha? Pwede nyo gawin yan kung walang present of DNR. Ang lapit ng DNR, bakit hindi nyo matun over? Ako, pag ako nakahuli, kung ano ang present government, doon ko itutun over. Kung walang pulis, walang DNR, sa barangay ko itun over. Ayaw ko dalhin sa amin. Dahil ayaw kong pag-isipan nila ako na ako ang makikinabang sa hinuli ko. Unang pag-turnover, DNR. Hindi available ang DNR. So normally ang police, ganun din. So sa barangay council, barangay captain ko, ipa-turnover at ipa-receive sa kanila. I-standby nyo yan. Huwag nyo igagalawin yan dahil kayo ang masasabit yan. Ganun. Maraming salamat mga kaibigan. Ang pinag-usapan natin dito yung Marcos administration. Napakagulo ng Marcos administration. The worst government. Maraming salamat.